Nabalitaan din natin mga ka-vibes, abay may paparating hong bagyo. Si Bagyong Nando, bagamat ito ay nasa Philippine Sea sa mga oras na ito, ay patuloy ho itong lumalakas at tumahatak at ayon nga ho sa Pag-asa, ay baka daw ho umabot ng Super Typhoon category bago ito maglandfall dyan sa ating mga ka-vibes sa extreme northern Luzon. Pero dito sa atin ay malamang mamayang hapon hanggang mamayang gabi at maging hanggang bukas ay mararamdaman na rin yan dahil siya po ay hahatak ng hanging habagat. Kaya tayo dito sa Calabarzon area ay talagang kahit papaano ay maaapektuhan din itong si Bagyong Nando. Hayaan nyo pong bahagin ko kayo ng ilan sa mga pwede nating gawin bago, tuwing at pagkatapos dumating ang bagyo para tayo ay GV aware sa mga dapat nating gawin kapag may mga bagyo. Ayon nga po sa Quirino, fire volunteers, ayan, ay ang mga dapat gawing paghahanda bago dumating ang bagyo. Unang-una, dapat daw tayo ay bumuo ng emergency kit, lalo na kung alam natin na tuwing may mga ganitong bagyo, ay tayo ay kailangang lumikas kung ating mga tahanan ay mga nasa flood-prone area, landslide-prone area, o talagang hindi maayos ang sitwasyon ng ating tahanan. Ayan, bumuo po tayo ng emergency kit at laman niyaan ay syempre yung mga tubig, kung kakayanin ay yung sapat ng hanggang 3 o hanggang 1 linggong araw. Pagkain, yung mga non-perishable, yung mga hindi nabubulok o madaling mabulok. Mga first aid kit, ayan, mga band-aid, alcohol at kung ano-ano pa. Gamot, kung ang ilan sa ating mga ka-vibes o ang miyembro ng pamilya ay umiinom ng mga maintenance. Ayan. At syempre kapag mga ganitong umuulan, kahit nga hindi bagyo, laging brown out. Ayan, hindi naman natin yung maiiwasan. Pero para tayo ay ready, ayan, ay tayo ay magdala ng flashlight at ng mga ekstrang baterya. At kung kakayanin, ay magdala din kung meron tayo ng mga radyo na baterya o solar-powered radio. Abay, dalhin na yan para tayo ay makarinig ng update at mga makabalita at kahit pa paano tayo ay may entertainment din. Ayan. At uso na rin ngayon yung mga power banks, mga ka-vibes, kaya magdala na rin tayo ng power banks. Syempre, dun sa mga paglilinis, yan, personal hygiene items, at syempre, ang pinakamahalaga sa lahat, yung mga dokumento. Yan, ilagay sa plastic para hindi mabasa. Yan, mga legal documents, birth certificates, IDs, at kung ano pa. Ayan. At syempre, manatiling nakasubaybay, makinig ng balita sa TV, sa radyo, dito sa atin sa GV 99.9 FM. Gagawin po namin ang aming makakaya para bigyan kayo ng update. At syempre, ay sa ating mga social media accounts ay alamin ang mga advisory mula sa lehitimong news organizations o sa Pag-asa at sa lokal na pamahalaan. At syempre, yung ating kabahayan, kailangan din nating ihanda ka-vibes ha. Tiyakin na matibay ang bubong at bintana. Huwag na nating hintayin na kung kailan darating ang bagyo o kung kailan bagyuhan na ay saka naman kimali-mali ng pagpapako ng yero. At saka naman aayusin yung mga nasirang bintana. Mas maganda na i-ready na natin. Ayan. At syempre, kung ang ating mga tahanan ay malapit sa mga kanal o sa mga estero, tulungan na natin ang local government at ang lokal na pamahalaan. Tayo na rin ay maglinis ng mga kanal at estero para hindi na bumaha o maiwasan ang pagbaha. Ayan. At syempre, kung may mga bagay na maaaring tangayin ng hangin tulad ng paso o kagamitan sa labas, itago na yan o kung kakayanin na itali sa mga puno. Bagamat tayo mga ka-vibes dito sa Southern Luzon ay hindi naman direktang tatamaan ng Bagyong Nando, pero these reminders will help us as well para kung sakali mang tayo ang tumbukin kasi hindi natin alam sa mga darating na araw at linggo, ayon pa sa Pag-asa ay tayo ay nasa La Nina Watch. Ayan, kaya ang mga bagyo ay talagang naglalakasan. At syempre, yung mga binabaha nating mga ka-vibes, kung ang inyong bahay ay binabaha, ay itaas din yung mga gamit at appliances para ready at safe na safe sila. At syempre, kung kailangang mag-evacuate, ayan, kung kailangan ng evacuation, abay, alamin po ang pinakamalapit na evacuation center. Kalimitan ng mga evacuation center naman ay yung mga barangay hall, school, yung mga covered courts. Ayan. So, makipag-ugnayan sa mga konsihal, yan, sa inyong barangay para alamin kung saan ba ang pinakamalapit na evacuation center. At syempre, pag-usapan ng pamilya ang meeting point para kung sakaling maghiwa-hiwalay, alam kung saan magkikita-kita after. O, diba? Ayan ha. Yung mga ka-vibes sa ngayon, yun muna ang ating dapat gawin
gawin. At syempre kung may mga pagbagyo, di syempre manatili tayo sa loob ng bahay. Huwag nang lumabas kung hindi naman kinakailangan. Pero kung kailangang lumabas ay umiwas sa baha. Huwag lulusong sa baha. Dahil baka alam mo na kapag ang mga baha ay rumaragasa ang tubig, ay baka maging pangarap ka na lamang. Ganon. Ayan ha. Hindi naman syempre it's a serious matter mga ka-vibes, pero we just wanna make it light for you. Ayan. At syempre mag-ingat doon sa mga napuputol na linya ng kuryente kasi baka may mga natumbang poste, may mga natumbang puno at may mga live wire. Ayan, ay mag-ingat po sa kuryente. Yan. Patayin ang main switch ng kuryente kung may baha sa inyong lugar at syempre hiwag-hawakan yung mga nakalaylay na kable ng kuryente. At syempre kung matapos naman ang bagyo at tayo ay okay, hopefully ayan, tayo ay ligtas, ay tumulong po tayo sa lokal na pamahalaan. Yan, manatiling ligtas, hintaying ipahayag ng mga local authorities na ligtas na sa inyong lugar bago kayo lumabas o umalis sa inyong kinaroroonan. At syempre mag-ingat pa rin sa mga posibleng panganib gaya ng mga sirang kalsada, mga nakalaylay na kable ng kuryente at syempre doon sa mga naglandslide o gumuhong lupa. At bago lumipat, kung ikaw ka-vibes ay nag-evacuate, bago ka umuwi sa iyong bahay, suriin muna ang bahay, tiyakin na ang iyong bahay ay ligtas bago pumasok sa loob o bago lumipat. Ayan. At syempre ay kung ikaw ay naubusan ng tubig at maiinom ng tubig pagkatapos ng bagyo, kung kakayanin, pakuluan muna ang tubig o bumili ng mga tubig na para sure tayo na malinis. At syempre, ang pinakamahalaga sa lahat ay mag-ulat ng pinsala. Makipag-coordinate sa iyong local government unit at ipabatid sa lokal na pamahalaan ang mga pinsala sa inyong lugar. Para syempre kung may darating na tulong, ayan, tayo ay maisama sa mga matutulungan. At syempre kung tayo naman ay makakatulong sa iba, ay tayo ay tumulong din sa ating mga kapitbahay, kamag-anak at sa ating mga ka-vibes. Ayan, so yan lang mga ka-vibes ang ilan sa mga tips na gustong ibahagi ni DJ Joey Boy ngayong panahon na magkakaroon ng bagyo at La Nina sa ating bansa. So sana po ay may natutunan at may syempre may nalaman kayong bago kay DJ Joey Boy ngayong morning. At syempre tayo ay hanggang alas 9 pa rin magkakasama-sama. Kaya kung kayo may mga pahabol na GV shoutout, song request, mga pabati at kung ano-ano pa, ipadala na lang yan sa ating number na 0926-079-8708. Live na live pa rin si DJ Joey Boy sa ating official Facebook page. Ay mag-comment na kayo dyan, gaya ng ginawa ni Ate Mylene Alicante. Ang